Isang mabuting anak si Olivia Peralta sa kanyang mga magulang, ngunit pinipilit siya ng mga ito na magpakasal sa lalaking hindi niya mahal. Isang matagumpay na businessman si Gabriel Miranda. Halos nasa kanya ng lahat. Nagtatrabaho si Olivia sa Peralta Company at may lihim na pagtingin kay Gabriel, ang pinsan ng kanyang boss. Isang gabi may nangyari sa kanila dahil sa Truth or Dare na laro ng kanilang mga kaibigan. Pagkatapos ng gabing yun, naging friends with benefits na sila. Magbabago pa ang kasunduan nila? Paano kung may sikreto si Gabriel? Matatanggap kaya ito ni Olivia? Hindi po ako magpapakasal, Daddy. Umiiyak na pahayag ni Olivia sa kanyang ama. Anong hindi? Magpapakasal ka sa ayaw at sa gusto mo. Galit na sigaw ni Arturo sa anak. Pero hindi ko po siya mahal. Daddy, please hayaan niyo na lang po ako. Halos magmakaawa na si Olivia sa kanyang ama. Pak! Mabilis sinampal ng kanyang daddy si Olivia. Napaiyak to sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Hindi ito ang unang beses na pinagbuhatan si Olivia ng kanyang ama. Tuwing nagagalit to'y palagi niyang sinasaktan ng dalaga. Buo na ang desisyon ko. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal ka kay Joshua. Huwag mo akong ginagalit dahil masasaktan ka lang, sabi ng kanyang daddy bago to lumabas sa kanyang silid. Umiyak nang umiyak si Olivia. Napaupo na lamang siya sa sahig. Hindi niya matanggap na ipapakasal siya ng kanyang ama sa lalaking di naman niya mahal. Kailangan niyang umalis. Hindi siya papayag na maikasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Kakatapos lang niya sa kolehiyo kaya't sigurado makakahanap siya ng trabaho. Tinunasan niya mga luha sa mga mata niya. Mabilis na pumasok si Olivia sa kanyang walk-in closet para mag-impake ng mga gamit. Napatigil siya sa kanyang ginagawa dahil di niya alam kung paano siya makakatakas. Wala siyang kaibigan na po pwede niyang hinga ng tulong. Kailangan niya gumawa ng plano. Hindi pwedeng magpakasal siya kay Joshua. Kahit mamatay pa siya, hindi niya nais na makasama ito. Anak to ng isang politiko. Politikong kilala bilang isang korap. Higit sa lahat, ayaw niya rito dahil kilala itong babaero at nananakit ng mga naging kasintahan nito. Kaya naman nais niyang ipakasal ang kanyang ama dahil pangarap ng kanyang amang tumakbo rin bilang opisyal sa kanilang probinsya. Olivia, anak, pwede ba kitang makausap? Tanong ng kanyang mommy kay Olivia. Malungkot at tumingin si Olivia sa kanyang ina. Para saan, Mom? Para kumbinsin mo rin ako magpakasal kay Joshua? Mom, I don't love him. Hindi ko siya mahal, bakit di yun naiintindihan? Umiiyak na sabi niya sa kanyang mommy. Anak, sorry. Kung kaya ko lang. Kung may magagawa lang ako, hindi ko hayaang maikasal ka sa lalaking yun. Umiiyak na sabi pa ng mommy ni Olivia. May magagawa ka, Mom. Ano yon, anak? Naguguluhang tanong ng ina ni Olivia. Tulungan niyo po ako makatakas dito. Nais ko pong umalis. Sawa na po akong sumunod sa lahat ng gusto ninyo. Simula nung bata pa po ako hanggang ngayon, sinusunod ko kayo. Para naman po ang gusto ko. Umiiyak to sa kanyang mommy. Anak, hindi ko alam kung kayo ba ang hinihiling ko. Akala ko pa naman po, Ma'am, hindi niyo ako tutulungan. Ano po bang aasahan niyo, di ba? Mas mahal niyo pa po ang pinsan ko kaysa sa akin eh. Si Celine matalino, si Celine mabait, si Celine maaasahan. Puro na lang kayo si Celine. Hindi ba po pwedeng ako naman? Ako naman po. Lahat ng kasalanan ni Celine, ako. Ako ang laging pinapagalitan ni Daddy. Kahit na hindi naman ako ang may kasalanan. Hayaan ninyo, Mom. Kapag nakalis ako dito, hindi na ako babalik pa. Nagpapasalamat ako dahil pinanganak niyo ako. Binihisan, pinakain at pinag-aral, pero sana sinama niyo rin ang pagmamahal. Para sana naramdaman ko naman. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang naisatinig ni Olivia ang lahat ng kanyang hinanakit. Ang lahat ng sakit na nasa puso niya. Alam niya na mali pero hindi niya maiwasang masaktan. Pinaparamdam sa kanya na mas mahal ng mga magulang niya ang kanyang pinsan. Mahal kita, anak. Saad ng mommy ni Olivia sa kanya. Pero hindi ko naramdaman, Mom. Sana kahit ngayon lang iparamdam niyo man lang sa akin na mahal niyo ako. Hayaan niyo po akong umalis. Gusto ko pong mabuhay sa paraang nais ko. Yun ba talaga ang gusto mo? Iiwan mo na ba talaga ako dito? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Opo. Umiiyak na sagot ni Olivia sa kanyang ina. Sige, bukas ng gabi, makakaalis ka na. Malungkot na sabi nito bago lumabas sa silid ng dalaga. Naiwan naman si Olivia na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bigla siya nakaramdam ng lungkot. Pakiramdam niya ay mali ang gagawin niya. Bigla, nakonsensya si Olivia sa mga sinabi niya. Pero buo na ang desisyon niya.
Aalis na siya sa bahay na to at pupunta na sa malayong lugar. Kinabukasan, maagang gumising si Olivia. Hindi niya na kaya maghintay pa ng gabi. Dahan-dahan siyang lumabas ng kaniyang silid. Saan ka pupunta? Nagulat si Olivia dahil bigla humarang sa kanyang harapan si Celine. Celine, hayaan mo na lang akong makaalis dito. Nasa iyong lahat kaya't hayaan mo na lamang ako. Ano pa ba ang gusto mo? Tanong niya dito. Gusto ko, ang lalo kang mahirapan. Tito, tito! Si Olivia po, tatakas! Sigaw nito sabay katok ng malakas sa silid ng mga magulang ni Olivia. Mabilis namang bumaba si Olivia ng hagdan pero kaagad siyang nahuli ng mga tauhan ng kanyang mga ama. Mabilis na bumaba ang ama ni Olivia. Hindi nito nagdalawang isip na sampalin si Olivia. Ang lakas ng loob mong tumakas. Balak mo bang ipahiya ako sa pamilya ni Joshua? Daddy, ayoko pa magpakasal sa kanya. Parang awa niyo na, Daddy. Ayoko po. Umiiyak ito ang nagmamakaawa sa kanyang ama. Samantalang ang kanyang ina walang tigil sa pagtangis. Ipasok niyo siya ng silid niya at huwag niyong palalabasin. Utos ng Daddy Olivia sa kanyang mga tauhan. Bitawan niyo ako. Daddy, wag po. Dad, don't do this to me, please. Lumuhod na si Olivia sa harapan ng kanyang ama. Para tong binging walang naririnig. Umakyat din to pabalik sa kanilang silid. Naiwan si Olivia kasama ni Celine na may malawak ng ngiti sa kanyang labi. You look great, lalo na kapag nakaluhod. Nakangising sabi ni Celine bago pa to umalis. Naikuyom naman ni Olivia ang kanyang mga kamay sa galit. Pinapangako niya, makakaalis din siya sa lugar na to. Inatak ni Olivia ang mga tauhan ng daddy niya at mabilis ipinasok sa kanyang silid. She is hopeless, lalo na nung marinig niya ang tunog ng kandado sa labas ng kanyang pintuan. Walang ibang nagawa si Olivia kundi ang umiyak ng umiyak hanggang sa nakatulog na lamang ito. Anak, gising. Ginigising niya si Olivia ng kanyang ina. Bakit po, Mommy? Bilisan mo na. Kailangan mo nang tumakas. Sagot ng ina ni Olivia sa kanya. Po, paano po? Naguguluhang tanong nito sa ina. Bilisan mo, anak, hanggat di pa sila gumigising. Natatarantang utos sa kanya ng kanyang mommy. Mommy, paano ka po? Sorry po, Mommy, mahal na mahal po kita. Hindi ko po kayang umalis na nandito ka pa. Umiiyak na tura ni Olivia sa kanyang ina. Lagi mong tatandaan, anak. Mahal na mahal kita. Sige na, umalis ka na. Mag-iingat ka. Umiiyak to habang kinakausap ang kanyang anak na si Olivia. Mommy? Umiiyak na sambit ni Olivia. Sige na, anak. Magkikita pa tayo, pangako. Opo, Mommy. Babalikan po kita. Pangako po yan. Umiiyak na sabi ni Olivia bago lumabas ng kanyang silid. Pero kakalabas pa lang niya ay narinig niya na sumigaw ang isang tauhan ng daddy niya. Hanapin niyo. Malilintikan tayo sa ginagawa ninyo eh. Sigaw ng mga tauhan ni Arturo para hanapin si Olivia. Hanapin ninyo. Agtago naman si Olivia sa madamong bahagi dito sa loob ng kanilang villa. Mag-ahanap tayo ng tsempo kung paano makakatakas sa mga ito. Hanggang sa may natanaw siyang sasakyan. Mabilis siyang tumayo sa gitna para lang harangin to. Ang buong akala ni Olivia babanggain siya ng sasakyan na kanyang pinara. Mabilis na nakapreno ang driver ng sasakyan. Shit! Hindi maiwasan ng lalaki na magmura habang nakatingin sa babaeng humarang sa gitna ng daan. Mabilis naman naglakad papunta sa may bandang driver's seat si Olivia. Kinatok niya ang bintana ng sasakyan. Tulong! Tulungan niyo po ako, please po! Umiiyak na sabi nito habang walang tigil sa pagkatok sa bintana. Ayun siya! Bilisan ninyo! Sigaw ng mga tauhan ng daddy ni Olivia. Dahil nakita siya ng mga ito, hindi pa rin binubuksan ng driver ang kotse niya. Kinatok muli ito ni Olivia. Nanalangin siya na sana'y tulungan siya ng taong nasa loob ng sasakyan. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Umiiyak to habang panay ang katok sa sasakyan. Hindi siya tumitigil dahil umaasa si Olivia ang tutulungan siya nito. Habang ang lalaki sa loob ng sasakyan, nakikiramdam pa sa babaeng kumakatok sa bintana ng kanyang kotse. Ayaw niya tong buksan dahil baka isa lang to sa mga modus. Pero nung nakita nito ang mga lalaking papalapit, bigla niyang binuksan ang kotse. Alam niyang hinahabol ng tatlong lalaki ang babae. Please. Di na natapos pa ni Olivia ang sasabihin niya dahil biglang bumukas ang driver's seat. Natumba pa siya pero mabilis din siyang hinila ng lalaki papasok sa loob ng kotse.
Pinaharurot na kagad ng driver ang kotse habang nakadapa si Olivia sa lap ng lalaki. Maraming salamat po. Umiiyak na pasasalamat ni Samantha sa lalaking tumulong sa kanya. Di naman nagsalita ang lalaki at patuloy lamang sa pagmamaneho. Biglang huminto ang kotse. Inisang buhat lang ng lalaki si Oliver para pupunta sa kanilang upuan. Inayos naman ni Olivia ang sarili at humarap sa lalaki. Sir, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Umiiyak pa rin sa pasasalamat ni Oliver sa lalaki. Nanatiling tahimik ang lalaki. Naging pagkakataon yon kay Olivia na tumingin sa lalaki. Una napansin ni Olivia ang suot nitong sombrero. Hindi niya makita ang mukha ng lalaki dahil medyo madilim sa loob ng sasakyan. Naramdaman niya ang kaba dahil tahimik lamang ang lalaki. Pero nang ibabaw ang saya dahil nakalis na siya sa bahay nila at nakatakas na siya sa kanyang gahama na ama. Pasensya na po kayo kung naabala ko po kayo, pero maraming salamat po dahil iniligtas niyo po ako sa kanila. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Hindi ko rin po alam kung saan ako pupunta ngayon. Sigurado po akong hinahanap na ako ng daddy ko at pinapahanap niya na ako sa mga tauhan niya. Umiiyak si Olivia habang nagkukwento sa lalaki. Gusto mo bang uminom? Biglang tanong ng lalaki. Sa wakas, nagsalita na rin to. Unang napansin ni Olivia ay ang maganda nitong boses. Hindi po ako nauuhaw. Mabilis na sagot ni Olivia sa lalaki. I mean is, uminom ng alak? Pagliliwanag ng lalaki sa kanya. Sa totoo lang po, hindi po ako umiinom ng alak. Pag-amin ni Olivia sa lalaki. E di uminom ka ngayon? Dagdag pang sabi ng lalaki. Okay lang kaya yon? Tanong ni Olivia at nagsisimula ng mag-usap ang dalawa. Oo naman. Kapag may problema ka minsan, masarap pa rin uminom ng alak. Ano, game ka ba? Tanong sa kanya ng lalaki. Baka malasing ako. Nag-aalangang tanong ni Olivia. Natural na malalasing ka. Don't worry, hindi kita pababayaan. Assurance ng lalaki kay Olivia. Biglang napaisip si Olivia sa alok ng lalaki. Sa edad niyang ito, ay hindi niya naranasang uminom ng alak habang nakakalasing. Never pa niyang nakapunta sa bar para makipag-party. Madalas nga ay nainggit pa si Olivia kay Celine dahil mas pinapayagan pa to ng daddy niya kesa sa kanya na sariling anak nito. Parang lahat pinagkait sa kanya ng daddy niya. Sige, payag na ako. Huwag mo na sana akong pabayaan doon. Don't worry, you're in good hands. Sagot ng lalaki kay Olivia. Sa tono ng pananalita ng lalaki, naramdaman ni Olivia ang kapanatagan, dahilan para magtiwala siya sa isang estranghero. Salamat po. Maraming salamat po. Paulit-ulit na pasasalamat ni Olivia sa lalaki. Medyo matagal ang naging biyahe nila. Nilibang na lang ni Olivia ang sarili niya sa mga tanawin sa daan. Madilim na pero may magagandang ilaw silang nadaraanan. Ngayon lang yan naalalang bare months na pala kaya talagang may mga parol at Christmas lights na sa daan. Ilang sandali pa ay tumigil ang sasakyan sa isang magandang hotel. Buwaba ang lalaki at umikot papunta sa kabila para pagbuksan ng pinto ng kotse si Olivia. Salamat. Pasasalamat ni Olivia. Pumasok sila sa loob ng hotel. Medyo kabado na si Olivia dalang buong akala niya. Sa bar siya dadalhin ng lalaki pero dito pala sa hotel. Bakit po tayo nandito? Nauutal na tanong ni Olivia sa lalaki. Iinom tayo. Sagot naman ito kay Olivia habang patuloy sa paglalakad. Pero hotel po ito. Yeah, I know. Just follow me. Medyo naiinis pang sabi ng lalaki kay Olivia. Nanahimik na lang ito at sumunod na lamang sa lalaki. Ilang sandali pa ay pumasok sila sa elevator. Naging tahimik lamang sila. Naisa ng titigan ni Olivia ang lalaki pero masyado nakatagong mukha nito sa suot na black cap. Di man lang makita ang mga mata nito. Nakarating na sila sa 9th floor at mabilis na lumabas ang lalaki. Nakasunod lang si Olivia dito hanggang pumasok to sa isang pintuan na may mga lalaking nakabantay sa labas. Tahimik na mga nakasunod si Olivia sa lalaki. Kumunot ang noo ni Olivia dahil may hagdanan pababa. Tumigil muna siya pero ang lalaki patuloy lang sa paglalakad. Nandito ka na, Olivia? Hindi ka pwedeng umatras. Oo, medyo creepy siya pero alalahanin mong niligtas ka niya kanina. Kausap ni Olivia sa kanyang sarili. Naglakad na si Olivia para sundan ang lalaki.
Nagulat siya dahil nang matumbok niya ang pinakaibaba ng hagdan, bumungad sa kanyang isang lugar na maraming tao. May malakas sa tugtugin at may nagsasayawan. Naamoy niya ang usok ng sigarilyo at amoy ng alak. Nakita niya lumapit ang lalaki sa bar counter para mag-order ng alak. Umupo rin si Olivia para umorder din ng alak. Ang lalaki na ang namili para kay Olivia dahil wala naman tong alam sa mga uri ng alak. Naturingan siyang mayaman pero hindi niya naranasan ang gumimik kasama ng mga kaibigan. Cheers! Panabay nilang sabi ng lalaki. Mabilis ininom ni Olivia ang alak. Inisang inom niya ito. Una niyang nalasahan ng tamis pagkatapos naging mapakla na ito. Humagod ang init sa lalamunan ni Olivia. Hindi niya aakalain na ganito pala ang lasa ng alak. First time mo bang uminom ng alak? Tanong ng lalaki kay Olivia at napansin kasi nitong di sanay ang babae. Oo, ngayon lang ako uminom. Pinagbabawalan kasi ako ng daddy ko eh. Lahat sa kanya bawal. Ang nais lang niya palagi siyang masusunod. Di niya ako inahayaang gawin ang mga gusto ko. Kagaya ngayon, umiiyak ng babae kaya't biglang naaawa ang lalaki. Sa tingin niya lasing na to. Di naman alam ni Olivia ang nangyayari sa kanya pero parang gusto niyang ilabas ang nasa loob niya. Ang lahat ng hinanakit niya sa kanyang daddy. Alam mo ba, gusto ko ipakasal ang daddy ko. Ipapakasal niya ako sa lalaking di ko naman mahal. Balak niya ako ikulong sa kwarto ko hanggang sumapit ang kasal ko sa lalaking yon. Ayoko magpakasal doon dahil alam kong sasaktan lang ako noon. Pero hindi naman yung naisip ni daddy. Dahil ang mahalaga sa kanya ay ang ambisyon niya. Hindi niya naisip ang magiging kalagayan ko. Pakiramdam ko nga hindi niya ako mahal eh. Dahil mas mahal niya pa ang pinsan ko. Ang pinsan ko na naging tama ang paningin niya. Ang laging magaling sa paningin niya. Samantalang akong anak niya, puro kamalian ko ang nakikita niya. Kahit nagano pa ako kamasunurin at ibigay ko ang best ko, hindi yun para sapat sa kanya. Umagulhol habang nagkukwento si Olivia sa lalaki. Lumapit naman ang lalaki, hinagod ang likod niya para patahanin siya. Sa ginawa ng lalaki, lalong naiyak si Olivia. Para itong nagkaroon ng kakampi kahit ang paraan ng pag-comfort nito, lalaking lalaki talaga. Ginawa lang naman siyang lalaki nito kahit malinaw pa sa sikat ng araw na isa siyang babae. Sa suot pa lamang ni Olivia na dress ay talagang babaeng-babaeng to. Mas gugustuhin ko pa magpakasal sa hindi ko kilala kesa sa Joshua na yon. Umiiyak pa rin naman sabi ni Olivia. Bakit naman? Tanong ng lalaki kay Olivia. Wala lang. Sa tingin ko lang kasi mas okay pa kung ibang lalaki kesa sa mayabang na yon. Hindi naman siya ganun kapogi. Mas pogi pa nga yung crush ko eh. Parang bata pang turan ni Olivia. May crush ka? Pabirong tanong ng lalaki kay Olivia. Oo naman, at ang gwapo ng crush ko. Weird lang ako sa paningin ng iba pero may crush din naman ako, no? Paliwanag pa ni Olivia sa lalaki. Tara, alis na tayo. Yaya ng lalaki kay Olivia. Ha? Aalis na tayo agad? Tanong ni Olivia sa lalaki. Oo, dahil may pupuntahan pa tayo. Sagot naman ng lalaki sa kanya. Saan naman? Nagtatakang tanong ni Olivia habang pakiramdam niya'y nahihilo na siya pero sa tingin niya, kaya pa niyang uminom. Iniisip niyang di siya mapapatumba ng 3 shot ng alak na ininom niya. Secret! Sagot ng lalaki kay Olivia, tsaka niya to hinila palabas sa bar. Kinabukasan nagising si Olivia na masakit ang ulo. Nagulat siya dala sa isang silid na siya. Sa tingin niya nasa isang hotel siya ngayon. Ang huli niyang naaalala nasa bar siya kasama si Mr. Stranger. Pumayag kasi siyang makipag-inuman dito. Sinabi kasi ni Mr. Stranger na minsan nakakatulong ang alak para kalimutan niyang kanyang problema. At dahil na-curious si Olivia kung anong itsura ng bar, sumama siya. Oh my gosh! Agad na napatingin si Olivia sa kanyang sarili. Dito makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Wala siyang suot na damit at biglang kumirot ang kanyang jewel. Napaiyak na lamang si Olivia sa nangyari. Hindi niya maalala ang buong detalye basta't ang alam niya, walang pilitang nangyari. My God, Olivia, ang rupok mo! Kausap niya sa kanyang sarili. Masakit man ang nasa pagitan ng kanyang hita, pinilit ni Olivia ang maglakad papunta sa banyo para maligo. Nagbabad siya sa maligamgam na tubig hanggang sa naginhawaan ang kanyang pakiramdam. Paglabas ito galing sa banyo, mabilis tong nagbihis ng damit. Biglang nahagip ng paningin ni Olivia ang higaan. Nakita niyang pulang marka. Patuloy na tuluyan niya nang naisuko ang kanyang pinakamamahal na puri. Pero walang naramdamang pagsisisi si Olivia. Para sa kanya, mas mainam pang ibigay niya sa iba ang kanyang sarili kaysa sa lalaking nais ng kanyang ama.
Kahit kailan di na naisin ni Olivia ang makatalik si Joshua. Lumabas siya sa hotel at nag-abang ng masasakyan. Ito rin ang isa sa mga natutunan niya, ang sumakay sa jeep. Madalas kasi iniiwan si Olivia ng sundo niya Dahil na rin sa utos ni Celine, ang bruha sa lahat ng bruha. Kaya madalas galit na galit ang ama ni Olivia sa kanya dahil na rin sa mga kasinungaling ang sinasabi ng kanyang pinsan. Balak ni Olivia ang mga pahan. May sarili siyang pera at kompleto rin lahat ng requirements niya. Ang kailangan na lang niya hintayin ng mga email ng kumpanyang ina-applyan niya. May nakita si Olivia ang apartment malapit sa Miranda Company. Sa totoo lang, hinihintay niya na ang resulta ng kanyang application doon. Tumigil muna si Olivia at nagtinda ng fishball. Bumili siya at tumupo sa isang sulok habang nakatingin sa main entrance ng company. Kinakain din niya ang kanyang binili na fishball. Sana makapasa ako dyan. Gusto ko na makita ang crush ko palagi. Masayang sabi ni Olivia sa kanyang sarili. Oo, may crush itong gwapong lalaki. Para sa kanya, yon ang pinakagwapong nakita niya sa buong buhay niya. Naubos ni Olivia ang kinakain niyang fishball. Mabilis siyang nagdala papunta sa apartment para naman mag-inquire. Isang backpack lang ang kaya hindi siya nahirapan kagabi. Kuya, saan po? Pwedeng magtanong tungkol dito sa apartment? Tanong ni Olivia sa guard. Pasok ka lang dyan, miss. Turo naman ng guard kay Olivia. Naglakad si Olivia papunta sa isang pintuan. Kumatok siya at kagad na lumabas sa isang matandang babae. Mabilis naman kausap ang may-ari ng paupahan, kaya naman mabilis na nakalipat si Olivia. Pagkapasok ni Olivia sa kanyang magiging silid, kagad siyang dumapa sa higaan. Hanggang ngayon ramdam niya pa rin ang pagod. Sa lahat ng hindi ko maalala, ang mukha pa niya. Nakakainis naman dahil ganito palang epekto sa akin ng alak. Bakit wala ako maalala? Bakit? Kausap ni Olivia sa kanyang sarili. Nangihinayang siya dahil hindi man lang niya namukhaan ang nakakuha ng V-card niya. Nung hindi pa kasi lasing si Olivia, never na tinanggal ng lalaki ang suot nitong sombrero. Kahit ang mata nito hindi niya nakita. Sana naman pogi ka, pero alam ko dax ka kasi hanggang ngayon masakit pa rin ang jewel ko. Wala sa sariling bulalas ni Olivia. Binuksan ni Olivia ang kanyang phone, ang phone na pinag-ipunan niya. Hindi niya dinala ang phone na binili ng daddy niya dahil alam niyang mahahanap siya nito kaagad. Kaagad binuksan ni Olivia ang email niya. Nanlaki naman ang mata niya dahil may email galing sa Miranda Company. Hired na siya at magsisimula na siya sa Monday. Yes, thank you Lord. Di niya mapigilang tumalon pero napadaing siyang bigla sa sakit. Sana bukas, mawala na ang pamamaga mo? Kausap ni Olivia sa kanyang kasilanan. Walang paglagyan ang tuwa na nadarama ni Olivia. Natulog siya para maipahinga ang katawan dahil bukas kailangan niyang bumili ng mga damit para sa kanyang pagpasok sa opisina. Alam din ni Olivia na hindi siya mahahanap ng kanyang daddy dahil hindi nito gusto ang mga Miranda. Samantala, sa bahay nila Olivia, nakawalang silbi. Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong balita? Sigaw ni Arturo sa kanyang mga tauhan. Boss, wala po. Hindi din po kasi namin ako ang plate number na sasakyang sinakyan niya kagabi. Sagot ng isa sa mga tauhan ni Arturo sa kanya. Mga walang silbi. Natakasan pa kayo, mga bobo. Lumayas nga kayo sa harapan ko. Di kayo pwedeng magpakita hanggat di niyo nahahanap si Olivia. Galit na sigaw ni Arturo sa kanyang mga tauhan. Yes, boss. Sabay-sabay na sagot ng mga to kay Arturo. Hindi po pwedeng hindi niya maipakasal si Olivia kay Joshua. Malaking perang ibibigay ng mga to sa kanyang kumpanya. Nais ni Arturo magpatakbo bilang vice mayor sa kanilang lugar at ang pamilya ni Joshua ang makakatulong sa kanya. Honey, kumalma ka. Sabi ni mommy ni Olivia sa kanyang asawa. Isa ka pa. Wala ka ring silbi. Hindi mo malang napansing nakatakas ng anak mo. Punyeta. Galit na sabi ni Arturo sa kanyang asawa. Nakatulog kasi. Pak! Lumagapak ang kamay ni Arturo sa pisngi ng kanyang asawa. Hindi man lang natapos ni Luz ang kanyang sasabihin dahil sa lakas ng pagkakasampal sa kanya ng asawa. Kahit kailan wala kang silbi, parehas lang kayo ng anak mo. Napahawak na lang sa kanyang pisngi si Luz. Palaging ganito simula na magsama sila. Walang araw na hindi siya pinagbuhatan ng kamay ng kanyang asawa. Sa loob ng mahabang panahon, naging sunod-sunuran siya dito. Produkto siya ng arranged marriage. Hindi niya ito mahal, pero hindi niya rin to kayang iwan. Sa loob ng mahabang panahon ay napamahal na si Luz sa kanyang asawa.
Umalis ka sa harapan ko bago pa kita masaktan ulit. Pagtataboy ni Arturo kay Luz. Mabilis naman lumabas sa kanyang silid si Luz. Nakasalubong nito si Celine na may malawak ng ngiti. Alam mo, pareho talaga kayo ng anak mo. Ano kayang nangyari sa anak mo? Sana nga hindi na siya bumalik dito eh. Wala naman siyang silbi. Nakangising sabi ni Celine sa kanyang auntie. May mga silbi ng anak ko sa'yo. Ikaw nga walang kwenta eh. Mas mabuti pang di bumalik ang anak ko dahil palagi na lang niyang inaako ang mga kasalanan mo. May araw ka rin, Celine. Galit na sabi ni Luz sa babae. Ikaw rin. Bilang na mga araw mo dito at sisiguraduhin kong pati ikaw aalisin ko sa bahay na to. Alam mo, pasalamat ka dahil hanggang ngayon pinagtitiisan ka pa ni Uncle. Kasi kung ako siya, matagal na kitang tinapon. Ang sama mo. Napakabata mo pa pero ganyan ka na. Hindi ako magtataka kung isang araw walang nagmamahal sa'yo dahil hindi ka naman kamahal-mahal. Pagkasabi ni Luz, kagad siyang tumalikod para bumaba sa hagdan. Mabilis namang sumugod sa Celine at malakas na itinulak si Luz sa hagdanan. Napasigaw si Luz habang gumugulang pababa. Ang ganda ng ngiti ni Celine bago pumasok sa kanyang silid. Hindi niya na inisip kung maayos pa ba si Luz. Tanghali na nagising si Olivia. Napasarap ang tulog niya. Bumangon siya para maligo. Kumain muna to sa isang sikat na fast food chain. Nais din kasi ni Olivia magtipid para naman may pera siya habang di pa siya nakakapagpasahod. Sarap na sarap si Olivia sa mga pagkaing in-order niya. Naalala niya isang beses lang siyang nakakain sa gantong kainan. Ang lahat kasi ng mga galaw niya ay laging may nakabantay. Ngayon niya naisip kung paano ba siya nakasurvive sa ganong sitwasyon. Noong matapos na si Olivia, pumunta na siya sa isang sikat na store. Oo, mahal ang presyo ng mga damit pero magagandang klase naman at pangmatagalan. Namili siya ng mga damit na pwede niyang isuot sa pagpasok sa opisina. Namili na rin siya ng pwedeng pambahay at pangalis niya. Abala sa pamamili si Olivia at di niya napansin na may lalaking papunta sa direksyon niya. Aray! Napahawak si Olivia sa kanyang noo dahil nabangga siya sa dibdib ng lalaki. Ang tigas kasi nito. Sorry po, sir. Ingay ng paumanhin ni Olivia sa lalaki. Asik ng lalaki sa kanya. Dahil sa narinig, di maiwasan ni Olivia ang tumingin sa lalaki. Nainis kasi siya sa naging sagot nito. Pero nanlaki ang mga mata ni Olivia dahil sa kanyang nakita. Nasa harapan lang naman niya ang lalaking ubod ng gwapo. Ang buong akala ni Olivia si Luther na ang pinakagwapo sa lahat. Pero ito'y nasobrahan yata sa kagapuhan. Are you okay, miss? Tanong nito sa kanya. Shit, ang ganda ng boses. Saad ni Olivia sa kanyang sarili. Miss, you're blocking my way. Pwede ba tumabi ka? Sapladong sabi ng lalaki. Kuya, ano po name mo? Wala sa sariling tanong ni Olivia. Napakunot noon naman ang lalaki sa naging tanong ni Olivia. Bakit mo tinatanong? Ang gwapo niyo po kasi. Pwede ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Tanong ulit ni Olivia sa lalaki. Biglang nawala ang pagiging mahiyain nito, pero nasobrahan naman yata siya dahil hindi na to tinatabla ng hiya. Hindi ako mahilig sa bata kaya wala kang maasahan sa akin. Sabi ng lalaki kay Olivia. Hindi na po ako bata, kuya. 23 na po ako. Ang damot mo naman, pangalan lang naman hihingi ko sa'yo eh. Nakangusong sabi ni Olivia sa lalaki. Di naman maiwasan ng lalaking mapanunok habang nakatingin sa magandang mukha ng babae. Bumagay kasi kay Olivia ang kanyang nerdy look. Sa totoo lang, ngayon lang nakatagpo ang lalaki ng nerd na maganda. Gab! May tumawag sa lalaki at kilalang kilala ni Olivia ang boses na yon. Si Celine, yon ang pinsan niya. Nataranta si Olivia kaya agad siyang pumasok sa dressing room. Naiwan namang nagtataka si Gab sa ikinilos ng babae pero binaliwala niya na lamang ito. Sinalubong niya si Celine, ang kanyang kaibigan. Isa sa nakasama niya na nakaraan sa isang pool party. Dito ka rin pala, Gab. Sabi ko na nga ba, tama ako dahil ikaw talagang nakita ko. Tara, coffee muna tayo. Yaya ni Celine sa binata. Okay, pero mauna ka na. May kailangan lang akong gawin. Sabi ni Gab kay Celine. Okay, ihintayin kita sa labas. Nakangiting sabi ni Celine bago lumabas ng store. Mabilis naman lumapit si Gab sa dressing room. Kinatok niya ito. Ilang sandali pa'y binuksan ni Olivia ang pinto. Kuya, bakit po? Nauutal na tanong ni Olivia. Natatakot kasi siya na baka nasa paligid pa si Celine. Panay rin ang dungaw niya para silipin to. Wala na si Celine. Hindi ko alam kung anong meron sa inyo pero nakalabas na siya.
By the way, I'm Gab. Gabriel Miranda. Pakilala nito kay Olivia. Olivia po. Nakilala naman ng dalaga sa lalaki. Lihim namang napangiti si Olivia dahil sa wakas, nakilala niya ang pangalan ng gwapong nilalang na ito na nasa kanyang harapan. I gotta go now. Paalam ni Gab kay Olivia. Bye po, ingat po kayo. Ikaw rin, ingat ka rin dahil tatanga-tanga ka pa naman. Pahabol na sabi ni Gab sa dalaga bago to lumabas. Unti-unting nawala ang magandang ngiti ni Olivia sa kanyang narinig kay Gab. Gwapo sana pero hindi magandang tabas ang dila nito. Sa'yo na lang ang pangalan mo. Di naman maganda eh. Di bagay sa'yo. Naiinis na sabi ni Olivia kahit na wala na sa kanyang harapan si Gab. Tinapos na ni Olivia ang pamimili para makauwi na. Ayaw na rin kasi ni Olivia na magtagal pa sa mall dahil baka makita siya ni Celine at isumbong pa siya sa kanyang daddy. Pagka-uwi ni Olivia sa kanyang tinutuluyan, inayos niya na ang kanyang mga gamit. Nag-take out na lang din to para sa kanyang hapunan. Kinagabihan nakaharap si Olivia sa salamin na kanyang binili kanina. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Napahawak siya sa kanyang buhok. Pinagbasda ni Olivia ang kanyang sarili. Hindi pwedeng manatili siya sa gantong itsura. Mabilis niyang kinuha ang gunting. Sinimulang gupitin ang mahaba niyang buhok. Habang ginugupit ni Olivia ang buhok niya, hindi niya maiwasang hindi umiyak. Ngayon, nagsisingkin sa isipan niyang lahat at lahat ang ginawa ng kanyang mommy para sa kanya. Naalala ni Olivia tuwing gabi, ang kanyang mommy ang nagsusuklay ng kanyang buhok. Kahit na malaki na siya, palaging itong ginagawa. Mommy, I'm sorry po. Pangako po, babalikan ko po kayo. Mag-iipon lang po ako ng tapang at lakas ng loob para umuwi na po. Ihintayin niyo po ako, mommy, ha? Umiiyak na sabi ni Olivia. Natapos niya ng gupitan ng kanyang buhok. Maikli lang natira at talaga namang bumagay sa kanya. Pumili siya ng contact lens na babagay sa kanya. Na makapili na to, agad niya tong nilagay sa kanyang mga mata. Simula ngayon, hindi na ikaw si Olivia ang walang kwenta, na walang silbi. Ikaw na si Olivia, ang Olivia ang sinusubukan lumaban. Kaya natin to. Nakangiting kausap ni Olivia sa harapan ng salamin. Masaya si Olivia sa kanyang pagbabago. Bukas na ang simula ng bago mong buhay, ang bagong Olivia. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Celine ngayong nakapasok na siya sa kumpanyang pinapangarap niya? Mahanap kaya siya ng kanyang ama? Sino kayang lalaking nais niyang makita sa kumpanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.